Ayan po, nakahanda na raw mga kabida, ito hong arresting team. Okay? Laban ho dito sa mga senador na isinangkot po sa issue po ng korupsyon sa flood control projects mga kabida. Ito po ang ibinunyag po ngayon ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, kung saan po ay sinabihan po niya ito hong si Senate President Tito Soto na wag hong mag-alala na baka ikudita siya dahil mababawasan na raw mga kabida yung nasa minority block dahil malapit na raw na maaresto itong mga senador na ito, Okay? Na iniimbestigahan po ngayon ng Department of Justice. Eto, babasahin ko na po itong article ng Abante. Ang headline po nila dito, Arresting team versus mga senador nakatambay na. Boying Rimulya. Ayun. Wala umanong ikabahala si Senate President Vicente Tito Soto III sa grupong nagtutulak ng kudita sa Senado dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scandal. Ito ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa gitna ng nabikong kudita sa Senado noong nakarang linggo, kung saan balak sanang iluklok si Senadora Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa programang executive session sa DZRH nitong Sabado, binati ng mga co-host si Soto dahil may community umano sa kanya nitong nagdaang linggo. Dito na umeksena si Rimulya at nagbigay ng mensahe kay Soto. Ito yung sinabi po ni Rimulya, mga kabida, Huwag kang mag-alala, yung arresting team naka-standby na, diin ni Rimulya. Kapag may naarestong senador sa hanay ng minority block, mababawasan ang bilang ng grupong gustong patalsikin sa pwesto si Soto. Hindi inilahad ni Rimulya ang pangalan ng mga senador na malapit ng maaresto, pero kabilang sa iniimbestigahan ng Department of Justice ay sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Francis Escudero at dating Senador Ramon Revilla. Si Villanueva ay may kinakaharap na malversation complaint kung saan kabilang siya sa respondent sa 6 na reklamo laban sa Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated, submitted for resolution na ang reklamo kay Villanueva. Si Estrada at Revilla ay may kinakaharap na hiwalay na plunder complaint sa DOJ. Nakapaloob naman sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, maaaring gamitin ng DOJ ang ilalabas na report ng Blue Ribbon Panel. Ayan. Yan po. So, ready na raw, mga kabida, ito hong arresting team. Napakalayo pa po. Sobrang inuunahan na po ni Rimulya ito hong gagawin po doon po sa mga senador na ito, mga kabida. Kaya minsan po nauunsami kasi po inuunahan kasi ni Rimulya mga kabida. Ano po ito? Totoo na o bluff pa rin ito mga kabida? Di ba? Kasi mahilip kasing mag-bluff itong si Boying Katulad na lang po doon ho sa arrest warrant laban ho kay Bato de la Rosa. Sinabi po niya na mayroon dang arrest warrant. Nakita daw niya at nasa kanyang cellphone daw. Pero binuking siya ng kanyang kapatid na si Secretary John Vic Rimulya na hindi pala warrant of arrest yun. Kundi dokumento po yun mula sa International Criminal Court na nagsasabing malapit na pong ilabas ang warrant of arrest against Bato de la Rosa. Inuunahan kasi. Mahilig kasi itong si Rimulya na inuunahan po niya yung pangyayari. Kaya sometimes nauunsami po mga kabida. Oh, see? So ito, anong sa tingin ho ninyo dito? Pananakot lang ba ito ni Rimulya? O binibigyan lang niya ng lakas ng loob ito kung si Tito Soto, mga kabida, para hindi ho mag-alala? Baka one day, magising na lang ito na hindi na po siya Senate President. Although alam po natin na itong mga tatlong senador, ito yung pinagdidiskitahan po ngayon, mga kabida, ng administrasyon. Okay? Isinasangkot sa issue po ng corruption, sa flood control, mga kabida, marami hong nagsasabi na ito daw ay sinadya
ano, dahil gusto po nilang mabawasan po yung numero po ng mga minority bloc members, okay, dyan po sa Senado, para sa ganun, pagdating ho sa impeachment trial daw ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, mananalo na po yung conviction. Kasi, yun nga ang required lang kasi ng acquittal dyan po sa Senate, ano, kung sakali man po, matuloy ito kong impeachment trial po, ano? Kasi po ang required number lang kasi mga kabida for acquittal, ano? Diyan po sa Senado, kung sakali man po matutuloy po yung impeachment trial po, ano, against Vice President Sara Duterte, siyam. Okay, siyam na senador. Kung mababawasan po ito ng 3 dahil makukulong, kasi yung kanila kong kasong kinakarap po ngayon, mga kabida, Nobel bond recommended po yun, ano? Malversation of public funds to the highest level, ano, at saka ito kong plunder, mga kabida. So, from 9, magiging 6 na lang po. Okay? So, doon pa lang sa 6, unang-una, yung issue po ng kudita, malabo na po, ano, mga kabida. Pangalawa, yung impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, malabo na po yung acquittal. Kasi kulang po sila, ano, unless, ano, kung ito pong nasa majority po mga kabida, gagamitin po nila yung konsensya po nila. No? Hindi po dahil sa party line, dahil po sa pressure, okay? Tapos makikita po nila na wala talagang ebidensya. No? So may posibilidad ano, na ma-acquit ito hong si Vice President sa Duterte, ano? Mga kabida. Pero yun nga ang paningin po ng taong bayan po, ano? Mga kabida, kaya pinagdidiskitahan ito hong mga senador na ito dahil doon ho sa goal, ano? Na kailangan hindi ho makakuha si Vice President Sara Duterte ng sure na acquittal. Okay? Dahil doon pa lang sa minority block, kompleto na po, ano? Siyam na po yon. So, kung aabot po sa Senate, yung impeachment complaint, ano? Articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, natural, magkakaroon talaga ng pagdinig, ano? O trial. So sigurado na po ano na ma-acquit ito kung si VP Sara. Okay? Pero kung mababawasan yan sila, mga kabida, dahil yon may kinakarap na mga kaso, okay? Mas malinaw po yung conviction, okay, kaysa dito ho sa acquittal. Okay? Against the Vice President, ano, mga kabida. So titingnan lang po natin, abangan po natin to, ano? Ito kung sinasabi po ng ilang mga kritiko na strategy po ng gobyerno, okay, against the Vice President, no? Mga kabida, kung uubra ba ito, no? Ang ending dito, mga kabida, baka naman po may twist. Instead na sinisigurado po nila, no, na ma-convict, okay, matatanggal ito kung si Vice President Sara Duterte, baka naman po yung mga nasa majority po buboto doon ho sa acquittal. Okay? Yun yung masakla po para ho sa gobyerno, ano? Mga kabida, ano po? Lalong-lalo na po pag wala ho silang makitang ebidensya. Kung yung ebidensya po ng opposition dito, ano, yung mga nasa prosecution, sinasalag po ng ebidensya po ni Vice President Sara Duterte, okay? Kasi po, ang nakikita ko lang po dito, ano, mga kabida, na ang pwede hong sumalag po dito, ano, sa mga batikos po at aligasyon laban ho kay Vice President Sara Duterte pagdating ho sa use of the confidential funds, mga kabida, ito lang pong Commission on Audit. Okay? Kapag sinabi po ng Commission on Audit na wala hong problema, okay, ito hong confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ito po ay well liquidated, mga kabida, no? Patay kang bata ka. Okay? Baka sasampalin po ng mga nasa prosecution yung sarili po nila, no, mga kabida. Dahil wala hong nangyari po dun ho sa kanila hong kaso, ano? Kampante kasi yung prosecution, yung mga nagtutulak ho sa impeachment against Vice President Sara Duterte, mga kabida, na mananalo po sila kasi meron daw ebidensya. So titingnan natin yung ebidensya po nila, no? Kung ito ba ay katanggap-tanggap dyan po sa impeachment court. Okay? Iba kasi yung appreciation po ng hindi mga abogado kaysa dun ho sa mga abogado. Iba kasi ang impression, mga kabida, kahit na po sa mga abogado, kaysa appreciation po ng mga judges. Alright? So, abangan po natin yan. Yung sinabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, na malapit na pong maaresto itong mga senador. Okay? Abangan po natin yan kung gaano ba kalapit. Okay? Yung sinabi po niya na malapit nang maaresto kasi nakatambay na raw yung arresting team, ano? Sabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, ano po, mga kabida.
Okay, para bang binigyan po niya ng pagkakataon ito mga senador na makapaghanda, no? Okay. So, sa tingin po ninyo, tama ba yung ginawa po ni Ombudsman Boying, ano? Na inalarma po niya ito mga senador? Meron na pong nakabang arresting team laban ho sa kanila, ano, mga kabida? So, ano po ang comment at opinion nyo dito? Ano?